So, okay. Andito na tayo sa main code natin. I-explain ko lahat to, no? Sa inyo. Medyo marami siya. So, please bear with me para, madalian lang to matapos. Mabilisan lang. And hindi ako masyadong marunong mag-explain sa mga bagay-bagay. So, pasensyahan nyo na lang, no? Okay. The program begins with using system which tells C#. Okay, by the way pala, ang ginamit naming dito, language ng program is C#. Okay. Begin daw tayo dito sa using system. So, ano nga bang using system? Using system, it allows us to use basic functions such as printing text on the screen and reading user input. So, lahat to, na-allow niya tayong maglagay ng mga bagay-bagay. Ayun nga, input, output sa lahat to. Lahat yan. Na-allow niya tayo ganyan. Itong using system. After that, the class program and static void main. So, ano nga ba ang static void main? Okay. Ang static void main daw, define the main structure where all instruction of the program will run. So, kung ano daw yung ilalagay natin dito, no? Lahat to. Kung ano daw ilalagay natin dito, magra-run siya. Okay. Next naman is inside the main method, which is this, inside daw neto, is the variable bool again true. Is used to control whether the program repeats. It is set to true so that the program starts running the menu at least once. Okay. Dinedetermine niya daw to kung magre-repeat daw tong lahat. So, ang program pala natin, no, may nagko-contain yan ng repeat things. Basta repeat things, yung paulit-ulit na pinoprogram, ganun, no. Next, so ito naman, while again. The while again loop keeps repeating everything inside as long as the user wants to try again. So, ito daw, itong while sa loob nito, ulit-ulitin niya daw i-run o kaya i-program as long as gusto natin. Kapag sinabi natin yes, magra-run ulit yan. Kung sinabi natin no, ayun na, magi-stop na. Kasi ayaw na natin di ba? Stop na, ganun. Okay. Sa loob naman ng loop. Sa loob ng loop, which is this, okay. The program first shows three options using console.write line number to words, currency denomination, counting vowels, consonants, and special characters. Ito pa pala. Choose a process. Okay. Then it asks the user to enter a choice, which is this. Okay. Enter a choice, which is ito. Kung ano yung lalagay natin dyan, i-run niya yun. Okay? Storing in input string ch, variable yan. Console.readline to upper. Okay? So, ano nga bang to upper? To upper makes any letter uppercase so the program accepts both lowercase and uppercase. Kahit ano daw lagay mo dyan. Kahit maliit na A, i-accept niya pa rin yan. Kahit maliit na B, accept na pa rin yan. Kapag malaking C naman, accept pa rin. Ganun. No? Okay. So, after this, switch CH naman tayo. Ano ba ang ginagawa na ito? Itong switch CH. It checks which option the user pick. If the user chooses A, ito, case A, kapag daw pinili na ito yung raran niya. Okay? The program asks for a number. It reads the number with integer and variable yan. Integer dot parse console.readline.
console.write, enter number. Ano daw ilalagay na, ilan daw natin, ay ilang number daw yung lalagay natin. O kaya anong number, ganun. No? So, turning the string input into an integer. Ito. Parse. Turning the string input into an integer. Then, it prints using 2 words. Okay. Ito. Console.write lang into words. 2 words bang. So, ano nga ba ang 2 words? Okay. 2 words is a custom method that converts the number into words. Okay. Ano yan? Built-in na yan sa ano natin, sa program natin, no? Itong 2 words. Yung mga number daw po ay anong number ilagay mo doon, ginagawa niya words. Okay, letters, ganun. Okay. Ito naman tayo, break. So, ibig sabihin ng break, ito yung function niya. Ito yung ginagawa niya. Itong mismo. Kung saan siya naka-assign na case, which is, di ba? Naka-assign siya dito sa case A. Ito lang yung niya. Ito lang yung ito lang yung trabaho niya. Ito lang yung gagawin niya. Iproprogram o kaya ilalagay sa output. Okay, dito naman tayo sa case B. If the choice is B, the program performs money denomination. Ito yung amount. Alam na natin yan. It reads an amount and uses an array, which is this. Ito yung array natin. Parang dito mo lang nilagay yung mga notes mo, kumbaga. Ito yung notes na gagamitin mo, ganun. So, basically, ganun lang naman yung function ng array, no? Nilalagay natin yung notes natin dito. Tapos, magagamit yung notes natin para sa mamayang output. Okay? Okay. So, it reads an amount and uses an array. Ito na. Which contains the bill values. Ito. 1,000, 500, and so on. A for each loop goes through each bill, printing how many of each denomination. Ito. Of each, anong tawag doon? How many each denomination the amount can be divided using amount divided by B. B natin, variable natin yan. Okay. And updating the remaining amount with amount divisible or equals to B. Okay. Next, dito naman tayo sa okay, ganun rin. Break, saan siya naka-assign? Case B, ito lang yung function niya. Dito naman tayo sa C. If the choice is C, the program reads a sentence and checks each character using for each character X in X. X natin, tawag yan, variable. Okay? Ulit-ulit lang. It uses char is letter. Okay? Ano nga ba ang is letter? Okay. Is letter is used to identify letters, checks out if they are vowels inside the A, E, I, O, U. Ito. No? Yan. Okay. So, dito naman tayo. No? So, anong meaning ng index of? Okay. Ito naman, A, E, I, O, U is a string containing all uppercase and lowercase vowels. Okay? Index of X searches for the character X inside the string. Ito. No? If X is found, index X returns its index 0 or higher. Okay? If X is not found, it will return to negative 1. So, ibig sabihin, kapag ni-read nito, mag-add siya. Okay? Magiging 1, 2, 3 pa rin. Okay, ganun. Inire-read niya kung ilang vowels nun yung nandun sa sentence. Okay? Kapag wala namang vowels daw, else, yung consonants naman ata ilalagay doon. No? Bibilangin niya. Ganun lang. Okay, so dito naman tayo, no? Else if, car, blah blah blah, so on, so on. Okay. So ano nga ba meaning nito exclamation mark? At meaning ng exclamation mark is not
Okay? Hindi. Okay, ay kabaliktaran, ganun. Okay? Ito naman, card is white space returns true if X is a white space character. Okay? So, na ba yung mga white space character? Okay? Kayo na ang bahala dun. Bakit? No? Para maging curious kayo at marami kayong matutunan sa pag-code. Okay? No? But, kapag natututo ang tao, syempre curious siya, ganun. Mag-search siya ng mga ganun. Ganito pala, ganun. Sabihin na. So, search niyo yung meaning ng white space characters. Okay? Magiging true daw if X is not a space, not a tab, and not a new line. Okay? Yung mga sinabi ko pala, space, tab, new line is isa siyang mga white space yung mga yun. No? Kayo na lang ang bahala kung anong meaning ng mga ganun na yan. Okay? What the whole condition means. Okay? The else if will run only when X is not a vowel. Okay? Ito, vowel to. Magra-run lang daw to kapag hindi vowel yung variable natin, which is yung X. Kanina, di ba? Because this is in the else if and X is not a white space. So, ganun lang. Dali lang intindihin. No? Haha. Okay. Tapos na tayo dyan. Dito na tayo. Console.writeLine. Ito yung lalabas sa output. Yung input natin. Break. KC. Break. Saan sa naka-assign? Sa KC. Ito lang yung read niya. Ito lang yung gawin niya. Okay. Dito naman sa default. If the user enters something not equal to A, B, or C, okay, kapag nilagay natin D, E, ganun, basta hindi A, B, C, ito naman gagawin niya. The default case runs and displays invalid choice. Okay? After finishing one process, the program asks try again and updates the again variable with again console readline to upper. Yes. Okay. Meaning the loop continues only if the user types Y. Okay. So malapit na last na lang to. Malapit na tayo matapos. So no. Next, below the main method, ito below the lahat nito. Okay. Is the custom method static string towards integer n. N is our variable. Okay? This function converts numbers into English words. It first checks if the number is 0 and returns 0. It then prepares two arrays. Ito, dalawang array natin, ones and tens. Okay? Okay, which contain the numbers for the words. Ito. No. Dito nakalagay yung mga natin, yung mga words natin para sa numbers natin mamaya. Okay. The method uses conditions to break numbers into thousands, hundreds, tens, and ones. Ito, thousands, hundreds, tens, tens. Ito yan. Okay. For example, if the number is greater than or equal to 1,000, it divides by 1,000. Okay, it divides by 1,000 and adds the word thousand. Yan, ilalagay niya daw yung word na thousand kapag less than or equal siya sa 1,000. Yan kapag divisible siya sa 1,000. Okay? Same goes to 100. Okay? Kapag greater than or equals ng 100, gagawin niya 100 yung words. Two words, di ba? Nilalagay niyan. Nilagay natin diyan kasi yung yung number is gagawin niyang words. It's divisible by 100. Okay, dito naman tayo sa
if n is greater than 0. Okay. For numbers below 100, it uses either the ones array 1 to 19 or a combination of tens array and ones array for numbers like 25. Okay. Okay, so explain ko nga pala kung bakit may mga ano dito, no? Blanco tayo dyan. Dito sa una, 0. Kapag 0, wala na tayong lalagay dyan, no? Empty na yan. Nothing, empty. 1, 2, 3, and so on. Dito naman tayo sa tens. Okay, bakit nga pala 0 yan, no? Kapag nilagay kasi natin 0 yan, kapag nilagay natin 20, ganun. So, may 2, 0 yun, di ba? Okay. Nire-read niya 20, pero may 0 pa rin yun. Kaya ilalagay niya yung 20, yung 0. Kaya ayaw natin ng ganun. Ayaw natin maging, 200, 0, 0. Ganun, di ba? Okay. Dito naman tayo sa string tens. Okay. Kapag ay meron tayong dito. Meron tayong walang value na quote-unquote. No tens for numbers below 10. Okay. Hindi niya, ay wala siyang nilagay dyan kapag below siya sa 10. Okay. Dito naman. 10. Lalagay sana natin yung 10 dyan sa string tens. Kaso, nandito na siya sa Nandito na siya sa, ang tawag dito? Sa string ones. Kabilang siya dyan. So, kapag nilagay natin dyan, magkakaroon ulit ng error yan, no? Kapag nilagay natin 100, ganun. Okay. 10, magiging 10, 100. Ganun ata. I think so. Yun. Basta, yun na. Okay, dito naman sa string words. Okay, sa string words naman, no? Okay. It means the variable starts with an empty value. Literally, wala daw. Okay? In your program, sa program daw natin, words will store the final output like 125, ganun, no? But before the program builds the sentence, it needs a clean and empty container to add text into. Okay, dito niya ilalagay yung yung output natin, no? Yung tawag doon, yung mga words na na-translate from numbers. Okay, so balik tayo dito, no, sa words plus equals blah blah blah. Step by step, ha. If n is greater than 0, i-convert niya daw to ay yung number kapag greater siya sa 0. Tulad niyan, 1, 2, 3, 4, 5, so on. Okay? So dito naman, bandang dito, bakit mayroong question mark? Bakit parang may nale-left out dyan, di ba? Kakatanong tayo. So ano bang meaning ng question mark na to? Ang question mark is a shorter way o kaya other term ng if else, no? Parang parang shortcut niya kumbaga, no? Nag-research kami about dyan para hindi masyadong marami tong kinode namin kasi nakakangalay nga eh. Kakangalay siya sa di ba? Pag marami tayong kinocode, kakangalay siya sa daliri. And para matapos rin agad-agad kapag gumamit tayo ng mga mga shortcut niya. Okay, so take notes lang, no? Kung gusto niyo mapadali yung pag-code nyo, mag-research kayo, no? Advancean nyo yung study nyo sa mga ganito. Sabi nga ni prof namin, si sir, tamad pero ang tawag doon, mautak. Di ba? Galing yan kay sir, sabi ni sir. Okay. Dito tayo sa case 1 natin. If n is less than 20, automatic dito na siya. Pupunta na siya dito. Ito na yung tawag doon, i-convert niya. Itong mga string ones natin, itong array natin dito. Below siya sa 20 hindi pa nga pumunta sa 20 Di ba? 19 lang below. So below 20, yan yung yan. Di ba? Dito naman tayo. Kapag greater than 20, tulad na ito, string tens, itong array nating string tens. So, yan.
Kapag daw ganyan, dinedetect niya kung saan yung tens doon and saan yung ones. Okay, kapag nilagay natin, for example, 42. Okay, 42, saan yung tens doon? Yung 4. I-detect niya. Ones natin, 2. Okay, kapag na-convert na yan, magiging 42 yan. So, it becomes 42. Okay? Ito naman. So, anong meaning nito? Okay. If the ones digit is greater than 0 and add blank plus ones digit. Okay. If the ones digit is 0, add natin. Okay. Add natin. Okay. Sample natin. 50. 50 divisible by ay mod 10 equals 0. No ones digit. So, output niya 50 lang. No, kapag wala siyang 1 digit o kaya 0 ganun, wala siyang digit 10, 20, 30 wala siyang ones digit ganun ganun lang output niya wala na siyang ilalagay na mga bagay pa ganun. Kasi yun na 0 na yung last di ba? Okay, so dito na tayo sa last na to. Pupunta na tayo sa exciting part. Words.trim. So, ano ang ginagawa ng trim, no? Parang tinatanggal niya yung before and after space ng word na kinonvert niya. Tulad nito, 100. Meron siyang space dyan. Tinatanggal niya yan, no? So, ganun lang. Okay? Tapos na. Punta na tayo sa exciting part. Which is yung coding mismo. Okay, papakita ko na sa inyo kung paano to gumagana. Okay, yan. Nakalagay yung in-input natin kanina. No, dito na siya sa output. Choose a process. Lagay natin A. Number to words. Okay, lagay naman natin, anong number ba? 143. Oh, I love you. Oh, 143. Translate niya, Okay, next. Try again. Yes. Oh, di ba? Yan na pumapasok yung yung paulit-ulit nating kanina, yung switch. Di ba? Yung sinabi natin, di ba? Switch. Oh. Ay hindi. Sorry. While pala, while. Kalimutan ko. Okay, dito naman sa B. Next. Lagay natin currency denomination. Lagay natin 1, 2, 3, 4. I-detect niya kung ilan. Okay. Detect niya ilang yung 1,000 dyan? Isa lang. So, 1. Ilan yung 200? Isa lang. Di 1. Ilan yung 10? Ilan yung 20? Ilan yung 10? 1, 1. Pagplaplasin natin dyan, magiging 30. So, ilan yung, next. Ilan yung 1 niya? 4. So, ibig sabihin, 4 times 1, magiging 4. Try again. Next naman, try natin tong C. Counting vowels, consonants, and special characters. Enter choice C. Lalagay tayo ng sentence. Anong sentence ba? Ito na, I miss you. Okay. Si Jimon. Pero okay lang, bear with me. Ulit-ulit na lang yung bear with me. Okay. Di ba? Ni-read niya kung ilan yung vowels, ilan yung consonants, and ilan yung special characters na nakalagay sa sentence natin. Try again. Okay. Na-experiment tayo dyan, Try again. Why? Okay. Paano kung nilagay natin, wala sa choices? Kunwari, lagay natin D, ganun. A, B, C, D. Wala namang D dyan sa choices. Hintuin natin, invalid choice. Di ba? Yun yung diniscuss natin kanina sa, default. Okay, try again. Pag nilagay naman nating D, ay hindi. Pag nilagay naman nating, N, which is no, hindi yes, hintuin natin. Okay, program ended, tapos na. Okay. As you can see, hindi ko pangalan to. Hindi ko laptop tong gamit kasi yung laptop ko dun ayaw yung tawag dun. Microphone, tapos mag-screen record. So, that is all. Thank you sa pakikinig sa discussion ko, sa pag-explain netong code na ginawa namin. Again, I'm Nerwin Lloyd Biagmata, the guide of this discussion
Thank you.